Laban ng Barangay Ginebra at NLEX Road Warriors. Dagger shot ni Tony Bishop para masecure ang twice-to-beat advantage sa playoffs. Physical na laban at muntikan pa nga magkagulo dito sa laro. Stanley Pringle, pinatunayan na may ibubuga pa nga kahit may edad na siya ngayon. Yan ang topic natin sa video na ito mga ka-O-Sports. Tara at pag-usapan na natin yan. Unang possession pa lang, mainit na agad si Sistan at import ng NLEX na si Williams Baldwin. Dahil nagbanggaan na nga agad silang dalawa at parang gusto nga magpakilala ni Sistan sa NLEX para masira nga agad ang laro ng import ng kalaban. Patuloy nga ang pag-first five ni Robert Bolick at siya na nga ang nagiging main point guard nila sa past few games nila. At para naman sa Ginebra, tatlong sunod na tres ang ginawa nila Pringle at Malonzo. At ayun nga ang naging susi nila para lumabang dito sa first quarter. Naging magic bunot nga nila para sa NLEX itong si Valdez, yung rookie nila. Madami siyang nare-receive na mga drop pass mula sa dito kay Robert Bolick. At yun nga din ang naging reason kaya hindi nga nakaalago agad ng gusto ang Ginebra. Pero yun nga, may buzzer beater pa nga nagawa itong si Maverick Ahamisi sa perimeter. Natapos ang first quarter ng 31-23 in favor of Ginebra. Sa second period, nagpatuloy ang mainit na kamay ni Ahamnisi at tuluyan niya na nga nakuha ang rhythm niya sa larong ito. Kahit kasi off the bench siya, naging maganda nga agad ang pagpasok niya sa game at nakasunod-sunod niya agad siya ng basket. Parang naging quarter niya nga ito kasi 10 points nga agad siya at hirap siya na ma-stop ng NLEX dito sa second quarter. Lumabang ng double digit ang Ginebra agad nang ganun-ganun lang. Kaso biglang nagkaroon naman ng NLEX at naburaran nila ang kalamangan ng Jeans. Team effort ang ginawa nila at halos lahat ng player nang umi-score sa kanila ay nag-contribute talaga dito sa NLEX para lang mahabol ang Ginebra. Ito yung kagandahan sa NLEX mga ka-O-Sports. Hindi mo alam kung sino ang i-score sa kanila kaya nahihirapan din ng Jeans kung sino ba talaga ang babantayan nila. Kaya hindi na naman maiwasang madismayan ni Coach Tim kasi ilang minutes lang ay nabura nga agad ang kalamangan nila. Sa third quarter mga ka-O-Sports, tuluyan ng lumaki ang kalamangan ng NLEX. Pinamunuan nga ito ni Robert Bolick sa pag-facilitate niya ng team. More on assist ang ginagawa ni Berto dito para ma-involve ang kanyang mga teammates. Halos mga bench players lang ang gumagawa dito at gumulat nga ng gusto sa Jeans. Tapos si Williams Baldwin, naramdaman nga ulit ang presence niya sa depensa at opensa. Sobrang sipag nga ng bagong import ng NLEX mga ka-O-Sports dahil sa energy na binibigay niya sa team niya. Umabot na nga ng halos 12 points ang kalamangan ng NLEX. Pero yun nga, mid-third quarter, bumawi ang Jeans. Sila naman ang may sunod-sunod na fast break na ginawa para makahabol. Napa-flex pa nga itong si Malonzo sa nagagawa niya kasi alam niya na nasa kanila na nga ang momentum at nakakahabol na sila sa game. May nagawa pa ngang buzzer beater itong si Sistan at napasuntok pa sa basket na nagawa niya. Sa fourth quarter, napabaril pa si Nards Pinto dahil sa tres na nagawa niya. Sunod-sunod din ang fast break na nagagawa ng Jeans dito at nakuha na nga nila ulit ang kalamangan dahil sa mga basket ni Stanley Pringle. Nabuhayan na nga muli ang crowd dahil sa run na nagagawa nila. At even mga players ginaganahan na din at nabuhayan ng gusto. Kayod malala nga itong si Tony Bishop dito para lang mahabol ang kalamangan niya ulit Late fourth quarter, may nagawang big basket itong si Bishop sa 3-point shot. At ayun nga yung masasabi kong dagger shot nila para masecure ang panalo at makuha ang number 4 spot at makapag twice to beat advantage. Napahiyaw nga si Bishop after niyang mapasok ang tres na yon. Actually, Hail Mary nga yung nagawa niya na yun dahil sobrang layo ng tres na nagawa niya. Natapos ang game ng 103-99. Ito nga yung 4th straight win na nagawa nga ng Ginebra pagkatapos ng elimination dito sa side nila. Depensa nga ang naging susi ng Ginebra dito para manalo sa larong ito mga ka-O-Sports. Kasi comeback win nga ito para sa kanila dahil nahabol nila ang 11 points na kalamangan ng NLEX sa second half. Sinaga talaga nila every possession para mahabol at hindi nga sila madali. Nasunod nga din ang 5-man touch bago mag-shot attempt nitong Ginebra na naging effective nga sa kanila. Dahil sa panalo nga ng Ginebra na ito mga ka-O-Sports,
Sure spot na nga sila sa twice to beat advantage at makakalaban nga nila dito nang malaki ang tsansa itong Meralco Bolts sa playoffs. Expect nga natin na magiging dikdikan ang laban na ito mga ka-sports dahil matuturing na rival ang dalawang team na yan basta nagharap nga sa playoffs. Kaya malaking advantage na din agad ito para sa Ginebra dahil sila nga ang may hawak ng twice to beat. Abang-abang na lang tayo mga ka-sports sa magiging finalist schedule nga ng para sa playoffs kasi sa malamang this week na yan pag natapos na nga itong elimination. Good luck sa mga nakapasok sa playoffs at sana nga suportahan pa rin natin ng PBA dito sa paparating na playoffs. For sure, bibigyan tayo ng mga gandang laban yan. Hanggang dito na lang muna tayo at mag-iingat kayo palagi. Bye-bye!